Oh, galing. Non-polar. Lapit ng mga bagong ilaw ngayon ng sa automotive, mga LED. Non-polar technology. May inverter sa loob. Galing. Alright. Ayos yung seller. Ito yung ikakabit ko na LED na peanut bulb dito sa map light. Yung mga pagtanggal, mga ganito, depende sa brand ng sasakyan nyo. Pero ito kasing Gen 7, ganito lang magtanggal yan. Kung meron kang kuko, katulad nito, sisikwatin nyo lang yan dyan sa gitna. Meron dyan parang, kaya madali siyang tanggalin. Kaya ng kuko. Yung iba ini-screwdriver pero hindi advisable kasi pag ini-screwdriver niyan, pwedeng mabungi itong ano, yung mga tabs na yan. Kaya mas maganda, sikwatin mo na lang dito. Dyan, from behind. Ayun, diba? Mas madali kaysa yung i-screwdriver ang gagamitin. Gamitan ko ng aking... Uy, ayun. Shit. Isa pa. Sakit sa mata eh. Hindi ko ma... Yan. Hala. Hindi yata. Sira ko pa yata. Hindi mo nakaputok ang ano. May pumutok ng fuse, medyo napalitan na namin ng ano. So ito mga tolo nangyari. Kasi nung napansin nyo, nung habang kinakabit ko, parang may nagdikit, namatay yung ilaw. So dinala ko sa kasa yung sasakyan. Pinalitan ng ECU. Dahil doon sa hindi na makita-kita yung naging issue. Tapos nagpalit din ng ano, ng transmission fluid. Change oil na rin nila para baka daw iilaw. Kaso wala pa rin nangyari. Yun, napansin ko nung chinek namin itong diagram ng aking utol. Yan, kasi siya ang una nagkaroon ng ganitong sasakyan, nakakatatlo na yata siya o apat. Baka fuse lang. So ito yung spare fuse daw. Naputol pala yung 7.5, nag-blow, tapos pinalitan namin ito ng 10 amperes. Pwede na yung 10 amperes, tapos maghahanap na lang ako 7.5. Alam ko mahirap hanapan ng 7.5 yung mga kotse na ganito eh. So, gumastos kami ng 12,000 dun sa ano, ECU, tapos yung puwera pa yung ano, yung sa transmission fluid. Ayun, naikabit ko na yung isa. Yung kabila naman, ito to. Yeah. So, okay na ulit mga tol. Lesson learned tayo. Pag magkakabit kayo nito, huwag nyong i-on kasi eto, napadikit ito doon sa kabila. Nag-short dahil dito sa heatsink. Kasi ito, yan, kung mapapansin nyo, ito. Yan, yung bakante niya halos wala siyang gap. Magkadugtong itong ground dito at saka ground nito. Itong heatsink. Kaya ang nangyari, napapush siya ng konti. Kunwari, ito yung contact. Yun yung contact, ito yung kuko ko. Yun na sample natin. Napaisod lang siya ng ganon. Tsak, ayun. Putol ang fuse. Kaya kung maaari, dapat naka-off talaga siya bago nyo galawin. O kaya iwasan nyo na mapadikit ito doon sa kabila. So, okay. Nay, nag-on. Yan. So, nakadikit na. Ayos na. So, close up natin. So, ayun. Liwanag na mga tol. Wow. Ibang-iba ang liwanag ngayon kaysa dati. Then balik na natin yung ano, yung cover. Lilinisin pala muna dahil medyo nangingitim kasi ang katagalan eh. Dapat brushin. Okay. Okay, ang liwa ano, parang brand new na nung nabrush oh. Looks new, like new. Yan, pag ikakabit, ito muna ang una. Yung isang side, yan. Napakadali lang mga tol. Super easy. Ito yung notch, tatapat nyo lang dun. Dito. Tapos push.
Diyan din yung push button. Okay. Noise. Ang liwanag. Pag tatanggalin, kukulang ang katapat. Bah, parang tumibay yata siya ngayon. Ayan. Very nice. Okay na. Ayan. Ganyan na siyang kaliwanag ngayon. Kitang-kita nyo na yung palibot. Ayan. Pagpatay dito sa side, sa gitna, ayan. Ayan, maliwanag. Di ba? Pag inon din to, ayan, kitang-kita na yung loob.